Naka-record na. Okay. Good morning, class. Our discussion is about basic programming concepts. So concepts lang, mostly ang ating di-discuss for our first day of class kasi concepts, we need to understand the concepts behind programming. So what is programming? Programming is very simple, very easy very easy actually sa kung talaga gusto nating pag-aralan ito. Pero at the same time, challenging siya. Hindi lang siya masyadong madali. Pero at the same time, kung naintindihan mo na siya as a whole, ay may apply mo ito sa iyong ginagawa. And this is one of my favorite subject, yung programming, kasi nag-enjoy din ako dito. And when we say programming, it is a series of instructions written to perform a specified task on a computer. Yun yung idea ng computer program. And a computer needs a program to work, sabi nga natin. Katulad ng inyong mga laptops, computers, marami ang mga specific na task na sinabi sa computer na gawin nila. Hindi lang siya iisang command. Kaya makita nyo, there are to-do lists. Ibig sabihin, specific lahat ng mga yan. Specific yung mga commands diyan para maunawaan at masundan ng computer 'yan. Hindi siya very simple na hindi siya yung parang general na instruction. Pag sinabi kasi natin general, parang halimbawa sabihin mo sa kahit sino sa inyo, okay, go out. Ganon. That is a general command. Pag sinabi mong go out. Bakit? Kasi paano siya mag-out? Yun yung tanong. For example, sa inyo, nasa loob kayo ng bahay, sabi ng nanay mo, umalis ka na nga dito sa bahay kasi nainis siya. Yun yung command niya sa'yo. Pagdating sa computer, hindi niya alam yun. Hindi dahil bobo yung computer. Kung hindi, kailangan niya ng specific instruction. For example, pagka sinabi niya, imbis na go out, ang sabihin ng nanay sa computer, sabihin niya, okay, you 10 steps from the right. Kasi nandun yung pintuan. You push the door and then you go out, ganon. Yung parang specific siya. So yun lang ay general idea kung ano yung idea nito. And programming is the art and science of creating a program. It is a process done by programmers to instruct a computer on how to do a task. Ibig sabihin, marami yan. Kung so makita nyo dun sa picture natin, maraming mga commands yan. Hindi lang siya isa, dalawa, or tatlo, maraming mga commands. And you need to give a lot of instruction pagdating sa computer. So that is what we call programming. And then programming, pagka i-relate natin sa reality, parang ganito 'yan. So if you look at the picture, kung makita nyo dun sa picture, kunwari nagpo-program ka ng isang robot. Tapos tinuturuan mo siya or inuutusan mo siya na mag-basketball. I-shoot niya yung bola doon sa ring. So, tatlo lang yung instruction na naisip mo. Ang una, i-dribble mo yung bola. Pangalawa, mag-move forward ka while dribbling. At pangatlo, you shoot the ball in the ring. So, parang ganun yung sinasabi mo sa sa computer na gagawin mo. Pero, kung mapapansin mo, tulad ng sinabi ko kanina, general yung mga iba. Katulad ng move forward while dribbling. General yan. Bakit? Hindi yan maintindihan ng computer. Kaya gagawin mo siyang mas specific. So, paano yon? This is an example. Paano mo gagawing specific? Imbis na dribbling, anong sasabihin mo? Move forward with your left foot followed by your right while dribbling. Ibig sabihin, yung paa. Kasi ang iisipin ng computer, paano ko gagawin? Kamay ba ang gagamitin ko? Ulo ko ba ang gagamitin ko para mag-move forward? So, ang gagawin mo, you instruct him na gamitin niya yung paa. So, ganon. And then, magdodribble siya, tapos you do it interchangeably, sabi niya. So, tuloy-tuloy niyang gagawin yon. And then, yung pangatlo, yung imbis na shoot the ball, sasabihin mo rin sa kanya na itaas niya yung kamay niya, sa kanya itapon yung bola sa ring. So, ganun ang isang halimbawa ng programming. Diba? Parang halimbawa, dito, tatanungin ko kayo, sinong nagluluto sa inyo ng bigas? Taas ng kamay. Sinong pinagluluto ng kanilang mga magulang or sa kanilang bahay nagluluto ng bigas? Yan. Thank you. A lot of you ay nagluluto ng bigas.
So what is your instruction or steps pagka nagluluto kayo ng bigas? Take for instance, sige, lagay nyo sa chat. Mag-chat-chat muna tayo para masaya naman. Okay, i-chat ninyo. What is your first step? Magsaing ka? Very general yan pag sinabi mo magsaing ka. So dapat first step. What is your first step? Kung magsasaing ka. Ano? Hugasan yung bigas. So, nasaan ba yung bigas mo? Nandun pa lang sa container. So, yung container na yon, lalagyan ko kaagad siya ng tubig kasi huhugasan ko na. Ganun ba yon? So, tandaan nyo it must be specific. Okay, clean the rice with water. So, yun nga. Ano gagawin mo? Nasa container yung bigas mo. Anong una mong gagawin? Ilagay mo muna yung bigas saan? Or, diba may kayo, lalagyanan? O, tama. You put the rice in the cooker. Diretso na ba agad? Doon sa cooker na agad. Parang hindi, parang nagda-doubt tuloy ako. Nagluluto pa talaga kayo ng bigas? Okay, so syempre, magtatakal ka muna, di ba? Tatakalin mo yung bigas mo. Ilan ba? Di ba? Sabi ng nanay, tinatanong yung sa nanay, ilan bang ilalagay ko doon? So, 3. Ganon yung sasabihin niya. So, tatakalin mo muna. Pangalawa, saka mo huhugasan. Right? Ano yung susunod? After yung washing. Di sir, hihinga muna. Oo, syempre, huminga ka. Okay. Pagkatapos mo ma-drain, yun, may nag-send sa akin, mas specific. Get pot, put rice in pot, wash rice with water, drain rice, wash again, drink rice. Anong drink rice? Inumin mo yung rice. Okay. So, ano pa yung mga Siyempre, measure with your fingers. Yun yung mga natin. Okay, you measure it with your finger. Tapos, ano pa? So, and then ilalagay nyo, depende na sa inyo. Bahala kayo kung anong ginagamit nyo. Rice cooker ba yan or whatever. Right? So, yun yung ginagawa natin. Steps siya. So, ibig sabihin, ganun din sa programming. Kailangan, step by step, you instruct the computer what to do. So, ganun. Okay? So, isa rin po na halimbawa nito is this one. Kasi ang programming is related to math. Related ang programming sa math. Kaya kung marunong kayo sa math, sabi nga nila magaling daw kayo sa programming. Sinong magaling sa math dito? So, Jail po. Si Jail lang ba? So, mostly, pagka magaling ka daw sa math, magaling ka rin dito sa programming. And pagdating dito, sa programming, isang halimbawa nito, for example, if you want to solve this equation, 16 plus 3 minus 2 plus 6 minus 12, ang gagawin mo, you follow the MDAS rule. Yung MDAS. What is MDAS? Ano po ang MDAS? MDAS is Multiply, divide, addition, subtract. Okay, very good. Multiply, division, addition, and subtraction. You follow that rule na dapat unahin lahat ng multiplication, susunod ang division, then addition, and then subtraction. So, ganun yung sa math. So, same din sa ating programming. So, what is a programming language? Pag sinabi naman po natin programming language, ito naman ay yung tools na ginagamit ng mga programmers para mag-command sa computer, para utusan yung computer or para i-command siya. And at the same time, i-translate ito para maintindihan ng computer. Bakit importante yon? Kasi we need to learn that machine language is not the same as our language. Okay. Bago tayo pumunta sa machine language, ilan ang alphabet natin sa English? Ilan? 26. 27. 26, 27? 27. Pang ilan yung 27? Ano yung 27? Z. Z plus. Kung isasama nyo yung N niya. Okay. So, pero, bahala na kayo kung paano nyo bibilangin yun, kung 26 or 27. Pero, mostly, naglalaro doon yung number natin. Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Ilan ang alphabet ng machine or ng computer? 1 million. Ano 1 million? Sabi ni Ken. Sige nga.
Sige nga, comment, chat nyo sa comment. Tingnan natin kung sino makakatama. Tingnan natin. Chat. Mag-chat kayo. Ilan? Kay Ken, marami. Kay Samantha, 2. Kay, anong price? Hindi ko, tinatanong ko kung ilan. Hindi yung anong price. May price agad? Sabi ni Ken, 85. Si Zach, 54. Go. 3, 9, 67. Kirby. Okay. 37, 10. Ano to? 2. Okay. Ken, 1. Okay, may nakatama. Okay, 2. May 2. At ilan yon? Only 2. Only 2 ang alphabet ng computer. That is 1 and 0. So imagine niyo, gatalino ng computer pero ang naintindihan lang pala niya is what we call the binary code. Yun ang tawag natin. Later on our next lesson siguro, makita nyo or matry ninyo paano ito. Paano ba yung binary code na ito? 1 and 0 lang ang naintindihan ng computer. Technically, ganyan ang language niya. Ngayon, kung paano makipag-usap ang tao sa computer, yun yung pag-uusapan natin later on. Okay? That is through binary code. So, yun yung problema. Pagdating sa machine language, 1-0 lang siya. Pero, we could communicate with the computer through the assembly language. Bakit? Ang machine language, 00001, 001, 01, 01, 01, 01, yan yung language niya. Pagdating sa assembly language, ito yung ini-input mo para maintindihan pero naintindihan siya ng computer kasi ito ay meron nagta-translate katulad ng move pero hindi siya kompleto, di ba? Move. Ano ba yung move? Ano ba yung AL? Ano ba yung 016H? So yan ay isang halimbawa ng mga assembly language. Kumbaga sa atin, naintindihan natin ng kaunti yon, pero at the same time, naintindihan din ng konti ng computer. So, ganon. So, the next one is the high-level language. Ito, mas gumagamit siya ng mga words ng English para mas naintindihan natin. Pero may tina-translate nito yung language natin para maintindihan tayo ng computer. And take note, ito yung paalala, when you are creating a program, you need to create a program that is procedure-oriented. Isang halimbawa ng procedure-oriented. Balik tayo dun sa problem kanina. Kunwari yung lalaki ikaw or yung computer, tapos yan yung mga measurements, 15 meters and then 20 meters, and you want your computer to shoot the ball to the ring. Okay, gusto mong i-shoot ng computer mo, gusto mo na mag-basketball siya at mag-score siya. So, dahil oriented, sabi natin nga, oriented siya, ibig sabihin, ang procedure-oriented siya, dapat yung binibigay mo na instruction sa kanya ay kailangan pag sinunod niya yon, hindi siya magko-conflict. Isang halimbawa nito, pag sinabi mo dun sa computer, move 20 meters, anong gagawin ng lalaki? 20 meters siyang gagalaw papunta sa bola, pero lalampasan niya. Bakit? Kasi 20 ang nilagay mo. And then pag sinabi mo, pick up the ball, wala yung ball sa 20 meters. So, ang gagawin niya, wala. Hindi niya mapipick up yung bola. Kaya, procedure-oriented. So, dapat specific and then hindi magko-conflict. So, ano yung utos mo dito? Una, you command your computer to move 15 meters. Pangalawa, pick the ball. Pangatlo, move again or dribble the ball and move forward for 20 meters. And then, you shoot the ball. So, depende sa'yo kung anong klaseng shooting. Slam dunk ba yan? Or magta 3 points ka sa ilalim ng bola, bahala ka dyan kung anong gawin mo. So, yun yung tinatawag natin na procedure-oriented. Now, ito yung mga pinag-usapan natin na words. Programming language, machine language, assembly language, high-level language, and procedure-oriented.
Okay? So that's the end of our discussion. Okay? Yun lang po ang ating lesson for today. Meron ba kayong mga questions? Wala po. Oo. Yung kay Samantha, sinabi niya yung 001. Oo, yan. Ganyan mismo talaga yung language ng computer. Okay? So, later on, mapag-uusapan natin yan. Yung C++, that is a high-level language. Pero hindi ko nagagamitin yan. Kung gusto niyo ituloy ang programming, pag-usapan niyo na lang yan sa pagdating niyo sa college. Pero, yung pag-uusapan natin ay yung Scratch. Papakita ko na lang sa inyo next time yon yung Scratch. Pero nandito na. Ito yun, no? Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry, share ko muna. Okay, screen. Okay. So, makikita nyo, ito yon yung parang pusa. That is Scratch. And then yung pangalawa na gagamitin natin is ito. Small. Ito yung tinatawag natin na small basic. And then yung pangatlo, gagamit tayo ng Kudo. Yon. So, mostly, pag-uusapan natin or pag-aaralan natin yung mga yan. Okay? Yung small basic, yung Kudo, and then yung Scratch. So, tatlong high-level language ang ating pag-aaralan or for your programming. Pagdating nyo sa college, saka nyo pag-usapan yung C# or C++ or Java. Yun yung mga mostly na gagamitin ninyo. Okay? So, may questions ba kayo? Question? Wala po. Wala? Okay. So, No. wala? Wala po ba? Okay. So, balik lang tayo sa inyong assignment. Ulitin ko, dalawa ang inyong activity. Don't forget. First one ay you mag-click lang kayo doon sa shinare ko na link para po doon sa ating Google Class. Kung may Gmail na kayo, automatic yan. I-click nyo lang yung ating link na sinend ko sa inyo. This one, yung nasa taas. Click nyo yan, makakapasok na kayo sa ating Google Class. And this is our Google Class. Your assignment, ulitin ko ha. Una, you watch this video, why programming is important, that is 5 minutes. You comment down below, that is a graded activity. And then, also the second assignment is your discussion through Padlet. Use the Padlet, click nyo yung introduce yourself and share what you have learned in our first discussion. And then i-click nyo ito to go to our Padlet. And this is our Padlet. Ito po yung ating Padlet. And then mag-post kayo dyan. You put your name and you put your what you have learned. Okay. Sabihin mo dyan, I am Dexter. And I am, bahala na kayo kung paano ituloy. Tapos, I have learned, tapos ilalagay mo dyan, I have learned in our discussion today that, so, bahala na kayong magdagdag niyan. Pwedeng Tagalog, pwedeng English, bahala kayo kung anong language ang gagamitin niyo. Okay? So, yan yung gamit ng ating Padlet. Okay? So, 2 assignments, you do it now. I will mag-out na tayo and then the remaining time, gawin nyo yung activities natin. Okay? May questions pa ba? Wala po. Questions? Wala po. Lang po sir, ako po meron. Yes, sige. Yung 01 po ba dun sa programming, mayroon